Pambihira itong ginagawa ni Pangulong Marcos sa kabila po ng napaka-siksik na schedule ng mga series meeting sa Pentagon, White House. Ito sa kanyang napaka-iksing biyahe na ginagawa dyan sa Estados Unidos dahil unang-unang nakipagkita kay President Donald Trump. Ang isa sa mga ASEAN President ay si Pangulong Marcos. Pero dahil merong kalamidad, meron pong mga pag-ulan at baha dito sa Pilipinas, nakapokus pa rin siya at naisingit ito. Kita nyo ito, pakinggan po ninyo ito. Mismong siya ito, sumingit talaga at ginawa ng paraan makapag-video at may parinig sa taong bayan. Ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na mayroong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Kasabay nito, Ayan, tiniyak ng Pangulo ang Pangulo kahandaan mismo, ng Pakinggan niyo itong transportasyon report para po. sa pag-alalay sa mga Radyo Pilipinas, saka nangangailangan. PTV po. Gayon na rin ang sapat na supply na tubig at kuryente. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Payo ng Pangulo sa publiko, Ayan, makinig at sumunod sa abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Ayan. Ayan ho, ang balita ng aking mga kasamahan sa Radyo Pilipinas at PTV na nakatutok dyan sa Washington DC kasama sa opisyal na biyahe ng ating Pangulo. Thank you Raquel Bayan, yung ating isa sa mga reporter sa Radyo Pilipinas. Ayan po, talagang alam nyo hindi biro, magkaiba ang oras. Alam naman natin kung anong meron sa Amerika at summer sa kanila. At maraming trabaho doon ng Pangulo. State at saka working visit, sabi ni Ambassador Romualdez. Pero sa kabila niyan, dito siya nakatutok pa rin dahil nga ho sa matinding pagbaha dulot ng habagat na akin hong kinover na rin sa television. Araw-araw talaga ito mga balitang ito at marami hong binaha. Pero nandito po ang lahat ng cabinet secretary. Inisa-isa at katulad ni Pangulong Marcos kung sino inutusan. Department of Health, Department of Public Works, Department of Transportation, DILG, Department of Energy, Department of Education, lahat po yan ng mga departamento, cabinet secretary na iwan dito, pinagtrabaho ng Pangulo. Inutusang bantayan, gawin ng lahat, tulungan ng ating mga kabayan sa gitna po ng malakas na mga pag-ulan. Katulad ngayon, may napapag-usapan na naman ng bagong LPA, 2. Baka daw maging bagyo ito. So, ang susunod dito parang bina ito kasi ngayon yung katatapos lang si Crising. Ang sunod yan, B, baka Bravo, kung ano man ang pangalan. Ang susunod na bagyo. So, ito isang problema na naman. Okay? Yung mga landslide, pagbaha, evacuate sa mga evacuation center, pinatututukan yan especially sa DSWD. So, kahit ang Pangulo ay busy-busy doon sa Washington at saka sa Pentagon, pakipag-usap sa mga negosyante at kung sino-sino doon, ay tinututukan pa rin ang ating bansa. Yan po yung tinuturing kong masipag at nasa puso ang trabaho. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, pero nakikita ko ang galaw ng Pangulo, ang galaw ng gobyerno, kaya tinatapik natin. Yan ang tamang impormasyon, ang tamang balita na iparating natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi tayo katulad ng iba, walang nakitang positibo, puro negatibo. Alam na natin kung sino yan. Yan ang grupo ng mga destabilizer, mga fake news, mga gustong palitan ng gobyerno, gustong alisin ng Pangulo at ipalit nila ang kanilang gustong maging presidente at maging normal na ang korupsyon sa Pilipinas at ibalik ang tukhang. Yun ang galaw nila di ba? Kaya dahil dyan, pinaninindigan ko ang totoong balita. Kung ano ang ginagawa ng Palasyo ng Malacanang, anong ginagawa ng ating Pangulo dito at sa abroad, ibinabalita natin. Dahil ito ay para sa lahat ng Pilipino. Walang pinili. Walang utos ang Pangulo na ang tulungan ay kanyang supporters lang. At huwag tulungan ng DDS. Walang ganon. Ang sinasabi ng Pangulo, tulungan lahat ng biktima ng pagbaha at pag-ulan kahit saan lugar sa buong Pilipinas. Yan po ang utos ni Pangulong Marcos Jr. Any comment, reaction?
malaya po kayo. Katulad ng balitang yan, mismong si Defense Secretary as Chairman ng National Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ay nagbigay na rin po ng instruction sa military at sa lahat ng kinaukulan na magtulungan para ho dito sa monitoring sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. So gumagalaw ang Pangulo nasa Amerika, si Secretary Teodoro nasa Amerika dahil pinag-usapan yung national, internal, external security ng bansa at West Philippine Sea. Kaya nandun ang Defense Secretary. Yung mga economic manager ng Pangulo, busy naman sa pakipag-ugnayan sa mga counterpart at business community sa Estados Unidos. Pero ang sinasabi po ni Secretary Teodoro ay nakatutok sila at gagawin lahat ng NDRRMC at Office of Civil Defense at ng military, lead by General Romeo Browner Jr., ang military ay gagalaw at tutulong sa mga nangangailangang biktima ng flooding at landslide dito sa ating bansa, especially sa Luzon at parte ng Visayas. Ayan o, ang sarap ibalita na itong ganito dahil kahit malayo sila, kahit na ano ang nangyayari, nagkakaisa at pinagtutulong-tulungan, matulungan ang mga nangangailangan. Yan po ang magandang balita talaga na kailangan nating idiin na nagtatrabaho ang lahat. From local barangay chairman hanggang gobernador sa mga lalawigan, from barangay chairman hanggang mayor dito sa Metro Manila at sa iba pang karatig na lalawigan ay nagtutulong-tulong. Pagkain, tubig at iba pang supply na pangailangan ay ipagkakaloob ng gobyerno at tulong ng mga non-government organization. Marami na rin po NGOs, marami pong pribadong sektor na nagtulong-tulong, nagtudonate ng kung ano-ano, pagkain at tubig para lang ho at medicine para matulungan ang ating mga kabayan. Para bang bayanihan talaga. Taon-taon pinapakita ito, lalo na ngayon na halos nagsisimula pa lang ang mga typhoon dito sa ating bansa. Huwag nating kalimutan, 20 typhoon ang average na pumapasok sa ating bayan. At yan po ay binabantay natin dito sa Pilipinas. So, magtulong-tulong sana. Iwasan ang pamumulitika ng iba. Itigil ang pamumulitika. Kung meron mang gumagawa ng puro paninira at politika lang, alam ninyo kung anong grupo yan. Yan yung mga taong hindi makamove on. Yan yung mga taong makasarili. Yan yung mga taong mga traidor sa bayan. Walang malasakit ng totoo, pera-pera lang. At kapangyarihan ang gusto ng mga yan. Alam nyo kung sino yon. Huwag na natin tukuyin. Pumukus tayo, kayo, na aking mga followers, subscribers at viewers sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kung ano ang ginagawa ng gobyerno sa lahat ng oras para tulungan ang mga Pilipino. Walang pinipili kahit saan lugar at kahit sino. Iyan ang policy. Pairalin ang makataong pagmamalasakit, makataong paglilingkod at huwag haluan ng kung ano-ano na mga personal na mga issue at bagay. Ayan, ha? Paki-like at share po ninyo ang mga video ng ating pinag-uusapan dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung kabilang channel, MA Pinoy TV.